mamaya po babalik ako. But for now, let us all welcome on stage talaga, parang Araneta lang, ano po, our QM from Avail Beauty Philippines, QM Bird San Pascual. Isang bagsak? Isa lang. Dalawang bagsak? Tatlong bagsak? Yes. Take it away, Miss Bird. Thank you, Miss Beauty. Thank you everyone na nakaarabot po kamo kita, kabustig diyo ulit. So salamat na maray. Actually, di kita magpaparahaloy, pero naupo po ako na yaon kamo gamos. And sa kunyan po, itong tinaw ni Miss Beauty, mga ideas for us na mapag-isip-isip ang mga bagay-bagay na ini. But for now, gusto ko po i-share sa Indo kung ano ining negosyo or hanap buhay or ining product na igwa kita. Simple yun lang po ni. Okay? So, ang sa tuya pong product is Avail Beauty Philippines. So, ini po, Avail stands for always very active in life. Avail, always very active in life. And ako po, nag-start lang ako digang June. Ini lang June. So, it's my third month this month. No, pero naugma ako mag-share gabos po ng mga tao na na-encounter ko, na napag-amit ko kang napkin na ini, si mga hinang po nila, natabangan sindang marahayan. Okay? So, natabangan po sinda na makamatik ning kagianan asin karahayan, and at the same time, sa halipot na panahon po, nahiling ko na may korta digbi. Okay? May korta talaga, no? Then, nauma ako, hindi ako nasusubok mag-share. Kasi minsan, di ko to ina-expect na sa loob ng isang bulan, nag-invite lang ako 35 na tao na nag-member. Nag-check ako, naglaog sa bank account ko is around 23,000. So, 35 na tao lang yan na nag-invite ako. So, ganyan, eto, papakita ko po sa inyo, ano ba itong product na ito? So, sa iba, familiar sinda, sa iba medyo bistado na nila ng product na ini, nagagamit na sinda. Pero, ini pong product na ini yung Avail Beauty Philippines is already 20 years in the market sa Malaysia. Okay, sa Malaysia po ito nag-start, and hindi po sa Pilipinas, 10 years na po siya. Okay, kag 2019, nawara digdi sa Naga ang product na ini dahil daimang po siya nag-pandemic, nag-pandemic, and kang nag-start po ang company na ini digdi sa Pilipinas sa Davao, bakmo sa Manila. Kumbaga huri na kita digdi sa Luzon na naka-ara mo rakabi sa mga produkto na ini. Dahil nag-start po ini sa Davao, kaya nakapag-penetrate ang Visayas and Mindanao. Okay. So now, bakit ko po sinishare ito sa Indo? Para po maaaraman Indo na ang sarong kumpanya, pag naghaloy po yan, like 10 years, 20 years, ibig sabihin po kayan, stable ang company. So far, ang company na po is international. Igwa po kita ng 7 countries na igwa na ng product na ini. And at the same time po, ang sa product is multi-awarded compound product po siya. And iga po siya ng mga certification. Andun yung may in-order ako doon. Yan yung Miss Beauty, yung glass. Okay? Kasi gusto ko i-try niyo yung chlorophyll habang nauupo kayo at habang piniprepare po yung pagkain natin. Andun kayo yung bata nakaupo. Okay? Insert coin. Okay, wait lang. Ayan, tigisan pa sinda. Ayan. So, yan. As I said, habang prepare po itong sa tuyang isnakan, So, ini pong product na iniyo, sabi ko nga, is multi-awarded po siya. Bako lang po siya dito sa Pilipinas, pero international. And meron po siya ng FDA approval. Okay? Meron din po siya ng halal certified po din ito. Okay. So, aramdaman po, pag sinabing halal certified ang sa product, nag-agi po yan ng masusing standard. The standard is very high. Kaya po, magayon ng klase ang produkto. Kaya pwedeng gamitin kang mga Muslim brothers dahil po ang sa product is halal certified. At the same time, ang product na po, ang company po is very stable. May sadiri po siyang manufacturing company. May sadiri po siya ng plantation. And ang satuya pong product, okay, yan po satuyang tigiinom is chlorophyll. Okay, ang chlorophyll po is the same
cellular structure kang sa tuyang mga dugo. Kaya very good po yan naman sa mga anemic, sa mga may problema sa saindang mga dugo, kay kuanan i-detox, mataas ang sugar, cholesterol, Thank you. mataas ang LDL or yung triglycerides. So nakakatabang po ang chlorophyll para ma-improve yung immune system nindo. At the same time, nililinig po ang sa mga dugo and nire-rejuvenate yung mga damaged skin. Kung may mga damaged skin po kita due to aging. Pag nagkakaedad na, nagkakaigwa ng mga wrinkles, fine lines, and mga skin pigmentation. Nakakatabang po yan para magkikita ng clearer skin. At the same time, kung taano kung kamo pinatry kang product na ini, kaning chlorophyll na ini, para po ma-experience nindo, yung mga may problema sa pagkasilyas, na irregular ang bowel movement. So mamaya, pag uli nindo baka makamatik na kamo ning ibabawas sa mga problema na nakakasilyas. O, yun po yun ang routine ni pag nagpapaseminar po kami, ang mga nag-a-attend po ng seminar, inot, pinapagamit kami sa kang mga panty liner para matry po nindo. Okay? Ako po din po kayong dati nagtutuod. Ang nangyari sa kuya, na-invite po ako sa sarong meeting. And then, paglaog po sa pinto, invite po akong magsuklot na yung panty liner. Habang nasuklot ko po si panty liner, habang nakatuko ako, may parang nagka-cramps sa kuyang puso. Pag uli ko po sa harong kinaagahe, inamutan na po ako. So parang, dahil siya naging problema, madali yun si flow sa ko. Kaya may namamati ka mo, that's why in-encourage namin ang mga participants na sa inot pa lang, magamit na po ng panty liner. Same time, hindi pong chlorophyll, meron mag-inom din, lahat po invited mag-inom, mag-buwa, mag-refill, igwa pa man. So nakakatabang po ito para sa satuyang promotes a healthy cell. Yung ating cell po is may strengthen and maging healthy siya. And ginigibo po alkaline ang satong hawak. Pag acidic ang hawak ng tao, ano rin umaraman na acidic ka mo? Pag ang sa indo pong gaanot mapaknuson, okay? At the same time, mga kinikili nindo, dahil po naalian yung gaanot. Tapos ang sa indo mga kalson, okay, panty, okay, pag mayong panty liner, nagraralabot. Okay, yung kakaan po, baga na, bikol na bikol yan, sana naintindihan nito. Yung kakaan kang kalson, pag acidic ang sarong babae, nagraralabot po yan dahil sa acid. Okay? So, yan po, ang chlorophyll po, nagiging alkaline ang satuyang hawak. Okay. So, ganyan po, ano ba yung pinaka-reason bakit ini-introduce mo ini sa Indo? Dahil po, kadang-kadang ang mga kababayan mo niyan, magpuon ang ating pagkaigong monthly period. Nagkakaigwa na pa siya ng problema. Ano po bang mga sakit pang kababayan ang alam niyo? Sister? Picos. Ano pa? Dysmenorrhea. Ano pa? Myoma. Ano pa? UTI. UTI? Umibig tapos iniwan, gano'n ba? Out. Umibig at iniwan. Umibig tapos iniwan. UTI po ang sakit na yan, ano? Pero yan, urinary tract infection. Okay? Marami yan yung mga umibig tapos iniwan. Pero nakakasakit talaga, bakit? Wala nang ka-jurjur. Oh, diba? Kaya nag-UTI. Nag-UTI na, diba? Joke lang. Pero yun, tama yung mga sagot nyo, no? Yun ang mga common na sakit ng mga kababaihan. And magtatanong kayo, mag-wonder kayo, okay? Bakit marami na sa mga kababaihan ngayon ang merong ganong karamdaman, ano? No, during our time, kasi I will be turning 50 this year, and wala akong ganyan na klaseng sakit. Any of those mentioned na karamdaman ng babae, wala. Kasi during my time, dinatnan ako, I think, 88, 89 that year. Ano lang ang ginagamit nung tela, pasador. Wala nung sanitary pad. Wala nung sanitary pad. So, since walang sanitary pad, no choice kami, ang gagamitin namin ay yung pasador. Okay, nilalagyan yung perdible sa magkabila. Kaya pag napagkamali yung upo mo, matutusok yung peng-peng mo. Sorry ka, di ba? So, yun yung mga discomfort. But nowadays, yung mga kababayan po natin, ay gusto nila yung instant na comfort ang makuha. That's why, palit, every 2 to 3 hours, palit sila ng palit ng napkin. Di ba? Tama? So, sa maghapon, mga 3 to 4 times sila nagpapalit ng napkin without knowing kung ano ba yung nandun sa napkin nila. So, yung question ko ganito. Ano po ba yung mga naging common na karanasan nyo sa inyong mga napkin? Kung kayo man ay kasalukuyang nagkakaroon pa ng monthly period or nag-menopause na,
or nagpupus na, o alin kayo doon? Nagmenopause o nagpupus? Okay. Ano po ba yung mga karaniwang naging karamdaman nyo pag nagagamit kayo ng ordinary napkin? Wala ba kayo naramdaman? Magatol, makate, nangangate. Iba naman yung nangangate, nangangalaki ko ba yun? Makate, what else? Rashes. Diba? Yung singit, ano nangyari sa singit nyo? Ingitim. Diba? Tapos ano pa? Meron pa yan isa. Alam niyo ba yung pakiramdam na parang yung ano, namumuumuo yung napkin sa loob? Later, di-discuss ko bakit. Pero ito, i-mention ko sa inyo, few of the sakit ng mga kababaihan. Okay, yung na-mention natin kanina, cervical cancer. So, cervical cancer is very common yan ngayon. So, 80% ng mga kababaihan na nagkakaroon ng cervical cancer ay nanggagaling sa Pilipinas or Asian countries. And every 2 minutes, isang babae ang namamatay sa buong mundo because of cervical cancer. At the same time, yung cervical cancer po ay nangyayari yan dahil saan? Sa 90 to 95% due to women hygiene. So ito pa lang sa women hygiene to, yung mga sakit na yan. So sa breast cancer, ang cervical cancer at breast cancer ay magkapatid po yan na sakit. Bakit? They are in the same system, which is the reproductive system. So yung reproductive system ng isang babae, pag merong sakit yung, di ba naranasan nyo pag dadatnan na kayo ng menstrual period nyo, ano nangyayari? Parang sumasakit yung dede nyo. Tama? Parang naninigas, sa bigol, nagugubok, tapos parang may ibang feeling, ano? Pagdating sa ating dede. So kasi, yung ating menstrual flow, from our reproductive organ, nakakonect po yan sa ating breast. Okay? Kaya, every time na magme-mens yung mga kababaihan, mararamdaman nila na nagkakaroon na ng kakaiba. And then yung mga irregular yung menstruation, yung hindi dinadatnan ng buwan-buwan, that is due to hormonal imbalance. Paano nyo naman yan malalaman kung ang isang babae ay may hormonal imbalance? Unang-una, irregular menstruation. Pangalawa, maraming pabugso-bugsong tigidig. Alam niyo yung pabugso-bugsong tigidig? On and off the pimples. Ano? Minsan nga, ayaw nang umalis. Okay? Yung iba naman, na pagkakamalang, pimples na tinumuan ng mukha. Meron mga ganon. Pag meron mga ganon na klase na nakikita nyo, sure yan. Ako isang tingin ko lang sa babae, alam ko kaagad kung may hormonal imbalance ba yan, kung irregular menstruation ba, kung in love ba. Obvious na obvious yan. Halatang halata ko yan, di ba? Meron din mga babaeng bagat, laygay, tustos ang matres, wala na matres, always nakahiga sa matres, o di ba? So, alam natin yan. So, yung mga kasakit na na-mention natin, kasama yung endometriosis na kinamatay ni Cherry Hill. Kung tutusin si Cherry Hill, mayaman, di ba? Marami pera, kahit anong pwede niyang bilhin kasi mayaman sikat. Pero yung sakit niya, hindi niya napagamot. Kasi nga, health nang nakasalalay dyan. So, kung kilala niya din si Jeneline Dablo, yung online seller na nagsikat, nag-trending, di ba? Ano yung sakit niya? Endometriosis. Ano yung sabi niya doon? Since nagparapayaman siya, tama yung sabi ni Miss Beauty kanina, inasikaso yung payaman pero hindi nyo nabigyan ng panahon yung health. So ganito yung nangyari kay Jeneline Dablo doon sa nakabasa or alam ng life niya, no? So si Jeneline Dablo, since gusto niya magpayaman, gusto niya enjoy siya sa business niya which is online selling, ano siya, kinakain niya is yung mga instant food. Okay? Tapos, nagsimula daw lang yung sakit niya sa irregular menstruation. So, akala niya irregular lang. Akala niya pagdadatnan, sasakit ang puson. Akala niya, yun lang yun. Pag sumakit yung puson, feeling nila, yun yung simptomas na dadatnan. Or in fact, hindi po. Kasi yung dadatnan ganyan. Pero pag may sakit ang puson, may iba ka ng karamdaman yan. Yan yung dapat maintindihan po natin, okay? So, hanggang sa mga huling sandali, sinabi niya po doon na ina-advise niya yung mga kababaihan na una, iwasan natin yung mga pagkain na instant. Kasi, ayon sa World Health Organization, 38% ay nanggagaling sa lifestyle and 62% ay nanggagaling sa mali or sa paggamit ng ordinary sanitary pad.
Kaya nagkakaroon ng mga sakit ang mga kababaihan sa kanilang mga reproductive health because of that statistic. Okay? 38% is diet, lifestyle, kung may bisyo ka, inom sigarilyo, puyat, lahat. 38% lang yan, but 62% ay nanggagaling po sa mga ginagamit na napkin. Okay? Tanda natin yan. Okay? Meron ding sakit sa kababaihan yung may mabahong discharge. Normal naman sa mga babae na merong mabahong discharge, pero pag ang discharge ng isang babae ay may kulay na at hindi na normal yung amoy, magpa-check up na po kayo sa inyong mga OB. Kasi po, possible na mas may malala kayong sakit na later po pa ma-discover. Okay? At ito yung pinaka, I think ito, sa mga na-encounter namin ng mga pasyente na pinagamit namin ng product na ito, ang karamihan ay may myoma. Okay? Meron din akong kakilala, ka-churchmate ko, meron siyang tinatawag na buwa. Okay, yung buwa is yung parang matres niya lumalabas na sa puwerta niya. As in, hindi na siya makatulog, masakit na palagi ang ulo niya, and then pag bubabangon siya, talagang hirap siya. Kasi parang siyang palaging manganganak, kasi yung puwerta niya may nakapangal. Okay? So that is the very first customer, the very first patient na pinagamit ko po ng ating produkto. At napakaganda po ng kanyang naging response ng katawan niya doon sa produkto. Dahil kung noon, pag naguhugas niya ng private part niya, yun yung nahahawakan niya kaagad na para may ulo ng bata. Ngayon, pangatlong araw niya lang napagamit, bumalik sa akin, ang sabi niya, sis, hinahanap ko na yung bukol na yun. And after a week, I think 8 days after, sabi niya, sis, hindi ko na makapa. So, natuwa ako kasi ganun kaganda, ganun kabilis magpagaling o magtulong itong ating napkin para ma-address yung mga sakit sa mga kababaihan, lalo na yung sa matres po nila. Okay? So, yung myoma is very common, yung ating tinatawag na UTI, urinary tract infection. So, ito pong urinary tract infection is very common. Bakit? Hindi lang nila alam to. Magtatanong kayo, bakit ako nagkakaroon ng ganyan? Di ba? UTI. Since ngayon, ang mga kababaihan sosyal, gusto nila fresh, gusto nila feeling clean, anong ginagawa? Every time pupunta sila ng CR, tissue dito, tissue doon, palagi ng tissue. Alam niyo ba yung tissue ay gawa yan sa recycled materials? Na pag naiwanan kayo kahit isang fiber lang sa puwerta mo at pag in ay nakapasok sa loob, doon mag-start ang sakit. Yung iba naman, social, baby wipes. Yung baby wipes naman basa. Alam nyo ba, kilala nyo ba yung pinagbabara niya na basa? O ano bang chemical nandun? Pag pumasok yan sa private part ng babae, dyan po nagsisimula ang sakit. So, hindi natin alam. Kaya the best is to wash it. Okay? Hugasan natin ng tubig. Huwag yung iba, tissue na lang ako ng tissue. Kaya mga babae, pag mas dalo, pagpapasok sila ng CR, may dala-dala ng tissue yan. Akala nila, malinis, pero ang mangyayari sa kanila, mas worse. Okay? So, yan yung reason kung bakit ang daming babae ang may UTI. Okay? Meron namang isa, yung mga excited na tatay or yung boyfriend or kaya partner in life, no? Walang tawag dito, walang pasintabi-sintabi. Miss si Mrs. Pagpasok sa bahay, ayan, yakapan ka agad. Walang preno-preno, dire-diretso, walang poropondo. Ano? Kinaumagahan, sabi ni Mrs. Aray, naku, di ba? May UTI na kaagad. Kasi naman si Mr. walang punas-punas. So, that is hygiene. Okay? So, kailangan pag maglalabing-labing tayo, sir, maligo ka muna. Huwag naman yung daprang ka sa nang daprang dyan, baka isip kapag kaaga babae ang nagsasuffer. Diba? Yan ang reality yan. And you know, UTI is nakakahawa. What if yung partner mo may UTI? Nag-love-making kayo. Yun na yun. Automatic yun. Kasi it's a bacteria na nasa ihi ng isang tao na pwedeng masalin mo or makahawa sa partner mo. Okay? So yan. And meron pa rin isang sakit na dala yung ating mga paggamit ng ordinary napkin, yung tinatawag na allergic dermatitis or skin irritation. Yun yung na-mention kanina, na pag may allergic dermatitis tayo, yung private part ng babae, ang pangit. Yung pangit talagang merong mga rashes, tapos nag-iiba yung kulay niya. Okay? Dahil rin sa recycled, dahil sa ordinary napkin na palaging nauupuan niya or ginagamit niya.
So yun, papasok yun sa loob. At magkakaroon ng masamang pakiramdam ang mga babae na gagamit ng ganun ordinary napkin. Bakit? Now, meron po bang tanong sa mga sakit na na-mention ko? Malinaw po ba yung explanation ko? Okay. So kung wala na po yung tanong sa sa karamdaman na na-mention ko, ako po merong tanong. Gaano po ba kasi yung ginagamit mong napkin ngayon? Okay. Gaano ba kasi yung ginagamit mong napkin ngayon? Or yung ginamit mong napkin dati? O, diba? Gaano ba kasi sa tingin nyo? Okay. May idea ba kayo? Bakit nawala yung cellphone bro? Yung red yung phone, check nga dyan sa mga. Para nag-document. Okay lang. Nagbabibrate kasi. Okay. Tinanong nyo na ba sa sarili nyo? Now that meron kayong idea, sino ba dito yung may naramdaman, karamdaman, or naging karamdaman na ganun na mention natin? Meron ba? Kung meron man po, Insert coin. tinanong nyo ba sarili nyo, gaano ba kasi yung napkin? Kasi yung buhay natin ngayon, lagi nagmamadali yung mga tao. Gusto nila, pag nakaramdam basa na, palit. Pag nakaramdam makati na, palit. Ang sabi daw ng OB, every 2 to 3 hours palit. So sa maghapon, 4 times sila nakakapalit ng napkin. Kasi pag upo mo lang, maiihi ka, maaamoy mo na yung sarili mo. Minsan, yung amoy hindi maganda. Diba? Hindi maganda. Diba? So, magtatanong ka, bakit ganito yung amoy? Bakit ganito? Akala natin yun yung normal kasi ako yun yung nakigisnan ko. Akala ko yung masangsang na amoy at malangsa na amoy every time iihi ako pag may period, yun yung normal na amoy. Ngayon, nagtaka ako, bakit nung ito yung ginamit ko, nawala yung amoy? Anong meron? Diba? Anong meron? So now, explain ko lang sa inyo gaano ba kasi yung ating sanitary pad na ginagamit? Okay. Alam nyo ba, this is based on World Health Organization. No? Sabi ng World Health Organization na ang araw-araw, mga kababae ngayon, araw-araw nagpa-panty-liner yung may pera. Yung iba pag may mens lang, saan sila magamit ng pad. Yung panty-liner po or yung napkin na ginagamit nyo tuwing may period po kayo, ay gawa po sa recycled paper. Ay gawa po doon sa mga, kung nakita nyo yung nangangalakal at namimili ng mga karton na kinikilo-kilo sa junk shop, yun po yung mga karton na yun. Yung brown, yung parang nilalagyan ng mga Marlboro, yung mga San Miguel, ganyan. Yung karton na yun, yun pala po yun ang laman ng ating mga napkin na ginagamit. Ordinary napkin. Nilalagyan ng chemical na pampaputi, pampabango, pampanipis. Tapos, siyempre, pag minodel na ng mga artista sa TV, ay walang, sabi niya, 100% pure cotton, no leak, with wings. Iba-iba yung napkin. May lumilipad, may noong araw, di ba? Meron pang magkapatid na napkin, di ba? Kilala niyo yung magkapatid na napkin. At saka yung mga napkin ng nakaraang panahon. Luma na sa madaling tatarawan, di ba? Those days. Diba? Yan pa, hindi naman namin sinisiraan. We're just telling you, ano ba talaga yung laman? Kasi kahit i-research nyo yan, kung lalaliman nyo yung pag-research nyo, yun yung madidiscover nyo. Recycled paper po ang laman. So mamaya papakita namin na totoo yung sinasabi namin dito. Okay? So since recycled po yung paper na yung napkin na ginagamit natin, meron pong tinatawag na man-made chemical na nire-release. Paano ngayon magre-release ng man-made chemical? Diba? Sabi ko nga, nilalagyan niya ng chemical pampaputi. Ano ba yung pampaputi? Naglalaba po kayo ng damit? Chlorine, okay. Yung chlorine po ay present sa napkin na ordinary. Yung napkin na ordinary, meron po yung chlorine para pumuti. Can you imagine, ibabad mo yung peng-peng mo sa chlorine? Ano kayong mangyari dyan? Ano masusunog? Kaya pala nangingitim. Seryoso, no? Kaya pala nangingitim. Meron akong isang kakilala, sabi niya, alam mo ba, nung nagamit ako ng Avail napkin, gumanda yung akin. Sabi ko, bakit sinasalamingan mo ba? Sabi niya, oo, tinitingnan ko. Pero mabukas ako, sasalaminan ko, sinisilip niya. Sabi ko, gano'n bang gano'n? Sabi ko, oo. Dati kasi ang kulay niya parang pusit. Ha? Parang
pusit. Sabi ko, anong klaseng pusit? Adobo o anong luto sa pusit? Adobo ba? O yung ano yun? Yung, ano yung tawag doon? Yung piniprito? Calamares. Adobo daw. So talagang nangingitim. Kasi nga sa napkin na ginagamit, ay babad mo yun. So yun yung effect. So, but that is not the risk factor. The risk factor is, ano ba yung nagsasanhi ng sakit sa kababaihan? Yun po yung tinatawag na man-made chemical na kung tawagin ay dioxin. Okay? Yung mga nag-google, yung mga mahilig mag-research, alamin nyo yung salitang dioxin. Makita nyo na andyan po yan sa ating napkin. Okay. Nire-release po yan ng napkin. Okay. Ano yung mekanismo? Paano nagkakaroon ng ganong effect? Okay? Yung dugo ng babae, nakikinig po ba ang lahat? Okay? Tandaan nyo to. Yung napkin, since nilagyan ng mga chemical para tumuti, kuminis, gumanda yung napkin, bunga. Pag sinuot na po yan ng babae, na super tanana, papatak ngayon si dugo. Pagpatak ng dugo, may chemical ang dugo, yung dumi ng ating katawan. Tatama doon sa chemical na naandun sa loob ng napkin. Pag nag-combine po sila, ang singaw po niya, yun po yung tinatawag na dioxin. Papasok yan sa matris. Papasok yan sa puwerta niya. Wala po yan ibang pupuntahan sa puwerta niya. So kaya pag naupo kayo, since nag-release na siya ng chemical, meron mga kababaihan pag nagagamit ng napkin, walang lumalabas na dugo. O kaya kung may lumabas man, kaunti. Pag pinalitan niya ng tela, sa kabubusbos marami. Okay, meron mga ganun pagkakataon. Bakit? Nahihiya yung dugo, natatakot lumabas yung dugo kasi yung aapakan ng dugo niya is chemical. Ano? Yung napkin is full of chemicals. Yun ang hindi alam ng mga tao. That's why, pag may sakit, hindi never pumasok sa isip nila na nagdadala pala ng sakit sa mga kababaihan is yung napkin mismo. Yun na. That's why, yung advocacy namin to share the knowledge na meron kami, gano'n na lang. Kasi kailangan magkaroon ng health awareness, lalo na yung generation ngayon. Bakit? According to World Health Organization, 7 years from now, today is 2023, pag 2030, tataas ng 7% yung mga babaeng may sakit ng batas. And you know that ang sakit sa mga kababaihan, pag nagsimula mag-mens yan ng 13, or let's say 10 years old nag-mens, pag 17 years old yan, 7 years, no? 7 to 11 years, dyan mo madidiscover may malalang sakit na yung bata. Okay. Ako po, 8 ang anak ko, 5 ang babae. Yung pangatlo kong babae, ay yung pang-apat kong babae, at the age of 17, okay, may PCOS na po siya. Ngayon ko lang nalaman, ano? Ito nang nag-a-avail na ako. Ngayon ko lang nalaman. That's why, every time may mens siya, first day ng menstruation niya, mag-a-absent sa school. Sabi ko, bakit ka mag-a-absent? Mama, hindi ko kayang bumangon. Ang sakit ng puso ko. Pag meron palang mga babae na meron ganong simptomas, huwag niyong ipagwalang bahala. Dahil 7 to 11 years, pag nagpa-doktor kayo, punta kayo ng ubigay-ni, may malalang sakit na. Okay. So ngayon, that's why kami, kahit wala naman kaming bayad na nakukuha dito mag-share, gusto lang namin mag-share para at least magkaroon ng awareness. Kung sino man na nandito, may mga kamag-anak, pamangkin, di ba, kahit anak, at least aware kayo, meron palang ganito. Dahil kahit i-research nyo yan, you will find the answer. Kasi itong sinasabi ko is based on World Health Organization. Okay? Ngayon, ito hindi lang po nangyayari sa mga kababaihan. Nangyayari din ito sa mga bagong panganak. Di ba yung mga bata nagda-diapers? Alam na ba yung diaper? May mga bata na wala pang 1 taon, 2 taon, may UTI na. Naka-encounter ba kayong ganyan? Mga bata na may UTI dahil po sa paggamit ng diaper. Wala pong pinagkaiba yung material na ginamit sa diaper at saka sa napkin. Pareho po yan, recycled paper. Tandaan niyo po yan. Kaya as much as possible, now that you know, itong kaalaman po na ito, share nyo to. Gusto nyo i-diaper yung anak nyo, okay lang i-diaper nyo. Pero wag 24 hours. Kasi yung bata, pwede ngayon wala pang UTI. Bilang kayo, 7 months to 11 months, meron na po yung mararamdaman. Lalagnatin po yan, hirap mag-ihi, pag
dinala mo na sa doktor, sasabihin ng doktor, may UTI. Paano magka-UTI? Baby pa. Dahil po yan sa diaper. Okay? So yan. Ang product po natin, okay? Ang product po natin ay yung Avail, ito, meron po tayong napkin at panty liner. Okay? Ang mga product po na ito, as I said earlier, ito po ay multi-awarded. Okay? At ito po ay FDA approved and halal certified. So halal, pwede pong gamitin ng ating mga Muslim brothers. So since ito po yung ating flagship product ng company, pag sinabing flagship product, ito po yung nagkikarry ng company na product. Maraming product ang Avail. Meron po tayong toothpaste na non-fluoride. Herbal po lahat ang gamit na ingredients. Okay? Herbal. Meron po tayong toothpaste, feminine wash, at yung active cleanser, face cleanser, at yung ating chlorophyll. Tapos pagdating naman po, meron din tayong high fiber doon sa mga matatanda na nagkakaedad ng hirap man magkaroon ng yung panunaw, mahirap na, that's why constipated palagi. Meron din po tayong tinatawag na green fiber. Okay, yung green fiber po natin, napaka-effective ito. Pag ininom ito ngayon, kinaumagahan yung mga matatanda na hindi na nakakapagbawas pa. Napaka-effective dito. So, yung ating product po, okay, papakita ko sa inyo. Ano sa tingin nyo? Meron mga question? Question. Open tayo sa question. Malinaw po ba yung aking paliwanag? Naintindihan naman po. Okay. Ngayon, proceed po tayo sa, yung gusto pa po, pwede mag-refill. Okay. Proceed po tayo sa ating demo para maiksi lang. Ito. Sa tingin nyo, kung ang isang pack ng panty liner na ito ay sabihin ko, ito lang isang piraso. Kunin ko lang. Ayan, isa. Ito po ay tinatawag na panty liner. Ito po yung pang-araw-araw na ginagamit natin. Pwedeng araw-araw gamitin. Kung ang panty liner po dito ay sabihin ko 20 pieces ang laman at 250 pesos SRP. Bibili po ba kayo? Nag-iisip kayo, mahal naman. Masyado namang mahal. 50 pieces ay 20 pieces at 250 pesos SRP. Okay. Yung iba sasabihin mo, eto. Pakita ko sa inyo. Yung ating ordinary napkin, mura nga. May nabili nga ako 22 pesos lang, 8 piraso. Ito yun. 8 piraso, 22 pieces. Sa isang araw, gagamit ka ng 3 to 4 packs. Magkano na ba ang napkin ngayon? May idea ba kayo? 6 pesos. Okay, pinakamura 6 pesos. Kung kada 3 hours, magpapalit kayo sa buong maghapon, ilan magagamit nyo nito? 4? Okay, 4. 4 times 6. 24. Tama? Tama? Okay. Ang 24 pesos nyo ay katapat lang yan ng isa sa Avail. Kasi kaya niya i-absorb yung kaya i-absorb ng 4 na napkin. Walang irritation, walang itchiness, walang sakit, may gamot. Bakit? Ano ang laman nito? Ang laman po nito 17 herbs and minerals. Insert coin. Ang 5 main ingredients na naandito sa loob ng napkin na ito ay number 1, meron po siyang sambong or in Bicol, lakad bulan. Ang lakad bulan, noong unang panahon, pag masakit ang puso, nilalaga, pinapainom. Lumalakas yung blood flow, lumalakas yung regla pag may lakad bulan. Okay? Meron din po siyang sangkap na herba buena. Okay? Ang herba buena naman po ay nakakatulong pampatanggal ng baho or antiseptic, antipyretic, and antibacterial po siya. Meron din po siyang cypress oil. Ang cypress oil po ay tumutulong para mag-heal. Okay? Maghilom yung sugat. Pero po yung sugat natin, kahit kailan di po yan maghihilom. Okay? Yung sugat na hindi nahilom, pero guarantee. Kikipit. Bird, like a virgin. Diba?
Because of cypress oil. Hindi seryoso. Sabi ko nga eh, palagi ko pag sinishare, hindi ako nahiya mag-share. Kasi alam naman, yung mga kakilala sa akin, alam nila, 8 ang anak ko. So what do you expect? Diba? Sa nanay na may 8 anak. Ano na itsura niya ni Manay? Diba? So, diba 8 din? Para mo naman sinabi magkamukha yung amin. Ganun ba yun? Okay, ganito siya. Sa 8 anak ko, 2 beses lang ako nanganak sa hospital. That's why 2 beses lang din ako Insert pinanganak. coin. Yung lacerations ko, 2 beses lang din. So yung 6, sa bahay lang, okay, walang tahian. So naramdaman ko yan. Every time maghuhugas ako, sabi ko ano to, may mga excess na taba-taba, laman-laman. At parang, hindi na siya elastic. Totoo yan. Hindi na siya elastic na ganun parang pag may intercourse kayo or nag-meet kayo ng husband mo, mararamdaman mo parang easy na lang ang lahat. Wala nang hirap, wala nang kahirap-hirap, easy na lang. Welcome na welcome. Ganon. Pero nung naggamit ako nito, grabe talagang testimony ko nito. Natawa ako sa sarili ko. Sabi ko sa husband ko, Dad, napaka-effective ng product. Sabi niya, bakit? Alam mo ba, 1 linggo pa lang ako nagagamit. Sabi ko, parang akong like a virgin. Sabi ng husband ko, subukan niya natin. Sabi ko, na, baka madagdagan pa yung anak natin. Pero seryoso, because meron siyang cypress oil. Yung cypress oil, kinocompress niya. Even yung mga mattress nyo, yung mga kanina nagpasuot ako sa mga naunang dumating, yung pinasuot ko, ito yung naging nangyari sa akin eh. Nung pinagamit ako, nung first time ko nag-attend ng seminar, pinagamit ako nito, nakaupo ako habang nakikinig sa nagsasalita, meron na akong nararamdaman sa tiyan ko. Which is parang kinocompress niya yung mattress ko. Kasi imagine ko yung anak ko. So pati mattress ko siguro, haluag ng maral, di ba? So naramdaman ko yun. So, this one is meron pa siyang tawas. Ano po bang nagagawa ng tawas? Insert Ano po ba coin. nagagawa ng tawas? Nakakahil. Di ba yung mga pimples, no? Nilalagyan tawas. Singaw. Nilalagyan ng tawas. Di ba? Ano pang nagagawa? Nakakaputi. Tama? Nakakaputi ng singit. Di ba? Kilikili nilalagyan ng tawas. Naaalis yung baho. Di ba? Nababawasan yung pagpapawis. So, ang tawas is magandang, magandang mineral kasi yan eh. Mineral siya. So, meron pa siyang tinatawag na Mai Fang Stone. Ang Mai Fang Stone is isa siyang klaseng mineral stone. Kung nakikita na kayo ng mga water refilling station, na makikita nyo dyan may mga bato-bato-bato na nag-filter, meron po yung product po natin. Okay? Pangalawa, Insert yung coin. Mai Fang Stone, ang ginagawa niya, inaalis niya yung mga mabaho, deodorizer po siya. Okay, deodorizer, pinifilter niya yung dumi sa loob ng ating mattress. Naandito po yan sa loob ng napkin po nito. Okay, so yan yung 5 main ingredients na-mention ko. Okay, tandaan nyo kasi mamaya may question and answer ako. Yung makasagot, meron po tayong pamimigay na regalo. Okay? Ganda naman. Sana may nakinig. May natutunan po ba tayo? May natutunan ba tayo? Okay, so yan. So ngayon, na-discuss ko na yung 5 main ingredients ng ating product. Papakita ko sa inyo na yung sinabi kong ingredients ay nasa loob ng napkin. Okay, bubuksan ko. Insert coin. Ang napkin po na ito, hindi lang to pang babae, panlalaki din. Okay? Pwede din itong ilagay sa anong klaseng bukol. Dito, goiter, mga lamp sa suso, may bukol, pwede nyo itapal. Okay? Tapos, pwede nyo din sa may lagnat, pag may lagnat naman po yung bata, arthritis, oo. Babasain nyo lang ng konti, tapos itatapal nyo, pero lalagyan nyo ng benda. Okay? Ang ilagay nyo po, ang lagyan nyo ng basa-basang konti, huwag yung may dikit. Okay? Yung sa opposite side. Okay, ganito. Pag may lagnat, huwag ito ang aalisin huwag ito. Dito lang. Lahat, pagtapal, dito po, itong front ang gagamitin. Wiwisikan nyo lang ng maligamgam na tubig para mag-activate yung powder sa loob.
Okay, pag lagnat dito, pag may sipon at ubo sa face mask, pwede siya. Pag may tonsillitis sa face mask. Pag ang kapitbahay nyo marites, ito din ilagay nyo sa bibig. Pero nilagay nyo po gamit na. Okay, para manahimik. Okay. Tawa si ba? Joke lang ha. Seryosohin niya. So ito, tandaan nyo pag itatapal nyo, wag ito ang idikit. Dito ang ididikit nyo yung pambenda nyo. Kung lalagyan nyo ng pambenda, let's say anong tawag doon, yung pang bandage or yung labakara, let's say panyo ba, ibibenda ganyan. So ito pwede din siya sa mga sugat na bagong nakat, may dugo, hindi naampat ang dugo. Gagawin nyo, bubuksan nyo lang. Nakita nyo? Kita nyo? May nakikita kayo sa Insert gitna? point. Okay. So dito sa gitna, bubuksan nyo lang, kukurutin nyo ng konti. Okay? At bubuksan nyo. Okay? Ayan. Bubuksan mo na, no? So ito, bubuksan nyo siya ulit. Okay. Ate, tingnan ko kamay mo. Dito kamay mo sa akin. Ewan ko nakikita nyo. Nakita nyo, may nalaglag? Nakita nyo? Ayan yung powder. Ayan yung sinasabi ko sa inyo na mga herbal na gamot na naandito sa loob. Okay? Yung powder po na yan, pwede po yan basain ng konti. Pag masakit ang tiyan ng bata, lagay mo sa tubig, ipainom. Pag meron naman pimples na hindi na gumagaling, patakan nyo ng konting tubig, ilagay nyo yan dyan overnight. Okay? Kinakamagaan na babawasan na po yung kanilang pimples. Nagdadry siya. Tapos pag may sugat naman, doon mismo sa nasugat na hindi nag-heal, and then pwede niya itapal. Okay na ate, itry mo ate. Ay, may nakita ako. Huwag kang mahiya ate. Ako din, walang hiya ako ate. Sige. Yan, sige. Try mo para yan sa'yo. Okay, konti. Lagay mo dyan. Okay? Nagkakaroon, and basdan mo, patuyuin mo lang siya, and then tomorrow makita mo yung result. Yan po yung powder na herbal. Okay? Sinabi ko ito may herbal. Yung anak ko kahapon tinuli, ito yung ginawa namin gas sa kanya. Sabi niya, mama, malamig, maapde. Sabi ko, tiyagaan mo, bukas wala na yan. Ganon siya ka-effective gamot sa mga sugat. Okay? So, yan po. So, ngayon naman, susubukan naman natin yung galing niya. Insert coin. Yung sinasabi ko na absorbency test. Okay? Susubukan naman po natin kung gaano siya kagaling sa pag-absorb. Okay? Ito pong napkin na ito po yung ordinary napkin. Sabi nila, gusto ko napkin, mura lang. Nanapkinan lang naman, dudubuan lang naman, tapos itatapon. Ordinary napkin, lalagay ko dyan. Okay, ito absorbency test ito. Okay? Ito yung ating FC Bio sanitary pad. Okay? Papahawakan ko to sa inyo para maramdaman nyo muna, ha? Okay? Okay. Meron tayong day and night pad. Ito po, day pad ito. Ang day pad po, okay, ordinary day, o yung flow ordinary. Ang night pad po, kasi hanggang likod Insert yan. point. Kasi pag nakahiga ka, yung dugo na flow sa likod. So, walang tagos yan. Ang katumbas niya ay isang malaking diaper. Kung mga nagda-diaper na dahil meron mga kababaihan, kapag nagme-mens sila, ma-flow, kaya diaper ang ginagamit nila. So, ito, meron tayong pang day, meron tayong pang night. Okay, ngayon, sino bang assistant natin? Okay, papakapa ko muna sa inyo, ha? Hawakan nyo muna. Ito yung ordinary at saka yun ang FC Bio natin. Sige, pakapa nyo muna para maramdaman nyo gaano kakapal, ano yung materials. Mamaya papakita ko sa inyo. Sige. Yan ordinary. Ayan, sige. Kapain nyo muna para makita nyo yung pagkakaiba, ha? Kasi ang mga babae gusto nila manipis lang para hindi masyado makapal. Kasi minsan pag makapal yung napkin, pag bumaba yung napkin sa puwet, para nang naglalakad na Jollibee. Malaki na yung puwet. Kasi nagbukol na dito yung napkin. Naglalakad, parang naglalakad na Jollibee. Okay? O, tingnan nyo. Yung ordinary napkin at saka yung regular napkin. Okay? Ano kaya? Sige. Ayan. Nakita nyo yung pagkakaiba ng ordinary napkin? Sige. Mamaya. Sige, ano mo muna sis at pipicturean kita habang pinakapa mo. Sige, kapain mo. Ayan. Dalawang kamay ate, dalawang kamay. Okay. So ngayon naman po, naramdaman nyo na, no, yung manipis at saka makapal. Okay. Ano ba yung makapal? Ano ba yung makapal?
Ano yung makapal ate? Ordinary pad. Tama? Yung FC value natin ano? Manipis. Okay. Ngayon, absorbency test tayo. Okay. Pakita ko naman sa inyo kung gaano ka-absorbent. Ang sabi ng World Health Organization, ang isang babae pag nagre-regla ay lumalabas sa kanyang puwerta ang 60 ml na water, na dugo in a day. 60 ml. So this is 15 ml to. So kukuha tayo dito ng bali 4. Okay? Lalagay ko dito 4 ba? Insert coin. Okay? Dito naman sa kabila, 4 naman. Linton, tawanan niyo. 4. Okay. Ito yung absorbency test ha. O, kita nyo? Yung tubig, parehong-pareho ha. Walang dagdag, walang bawas. Parang magician ako dito no. O, kita nyo ha? Magikin ko yan. Walang dagdag, walang bawas. Lahat ng tubig, inilagay ko ha. O, kita nyo? So, para matest natin, ano ba ang may absorb na marami? Insert coin. At ano ba yung mararamdaman nyo pag ganyan ang napkin na ginagamit nyo? Siyempre, habang suot natin yung napkin, lalakad-lakad ka, inahangin-hanginan si Peng-Peng natin, si Jennifer. Ang tawag niya namin si Jennifer. Ayan. Si Jennifer, nahahangin-hanginan. Kaya lang, sa buong maghapon, ano na yung pakiramdam? Okay. Ang gagawin nyo po, to para matest nyo yung absorbency, dalawang kamay, ipapatong nyo dyan, ididiin nyo ganyan. Okay? Okay? Para makita nyo. Okay, ikaw ma'am, dalawang kamay. Okay. Alin ang basa? Okay. Ikaw ate, paikot mo. Pakiramdaman yung mabuti. At mamaya, may lalabas na dyan. Okay. Insert coin. Okay, sige, diinan nyo na maigi. Huwag lang basagin. Sige. Sige. Diinan nyo na maigi. Yan yung absorbency test natin. Ha? Okay? Okay. Sige, absorbency test natin. Para masubukan. Yung iba, maghapon, 4 na napkin. Yung atin, sa maghapon. Ayan, makikita natin dyan. So nice. Diba? So nice. So nice, diba? Okay, so nakita po natin yung absorbency niya, kaya niyang i-absorb yung 4 na napkin na papalitan, kayang i-absorb ng isa. Pangalawang test, para mapatunayan ko sa inyo na yung sinasabi ko sa inyo ay totoo. Ito, yung ordinary pad, Insert bubuksan coin. ko bubuksan ko. Okay. Ayan. Yung laman niya, papaikot ko to ha. Pasapasahan nyo. Sige, papasapasahan nyo. Pakiramdaman nyo yung texture ha. Pakiramdaman nyo. Okay? Pakiramdaman nyo. Okay? Okay. Pakiramdaman nyo ha. Pakiramdaman nyo. Pakiramdaman nyo. Okay. Tapos nagsusugat na yung lubot. Nagsusugat na yung lubot. Makati na. Ito naman. Okay? Okay, nahawakan nyo na? Papel na ba? Papel na. Ito naman papasahan ko naman kayo nito. Ito, bubuksan ko siya. Ito pong ating pantil, ang ating napkin, ang FC Bio Herbal napkin, ay food grade. Food grade. Okay? Kaya pwede po siyang kainin or lasahan, safe siya. Pwede din siyang gamitin sa tanim. Okay, ngayon, papahawakan ko naman kay ate. Okay. Sige, pasa mo ate. Kung yan ba ay pareho nung ating, at saka pwede siya ilagay sa skin. Okay, pahawakan mo ate sa kanila. Share kayo. Baka pagdating dun sa dulo, wala na. Okay, pahawakan lang. Hawak-hawak. Pasa-pasa, hawak-hawak. Pasa-pasa, hawak-hawak. Okay? Meron bang pagkakaiba? Meron bang pagkakaiba kaysa doon sa una natin na hawakan? Okay? Okay? Insert coin. Okay.
Lahat na ba nakahawak? Okay? Na-feel nyo na yung difference, yung una at saka ngayon. Okay, ito na yung last magic. Okay? So ito, pakita ko sa inyo. Okay. Pakita ko sa inyo. Ano pa yung meron dito sa napkin na to? Lagay ko lang muna to dyan. Gata muna. Bakasyon ka muna dyan. Ito, papakita ko sa inyo mga kapanalig. Mga kapanalig beauty. Ito po yung first layer ng ating napkin, FC Bio. 100% cotton, gasa po ito. Okay? Pwede itong labahan ulit kung gagamitin ng mga magpapatulik. Okay? Pwede itong gamitin. Okay? Pwede siyang gamitin. Tapos, lalabahan ulit. Pag inalis ito sa sugat, let's say nagpatuli gaganyan. Pag inalis ito sa sugat, hindi po sasabay yung kagan. Dahil madukot si kagan, okay, wala pong didikit dyan. So, yung sugat madaling magiging. Okay? Tapos, ito po, washable siya. Cloth talaga siya. 100% siya na cotton. Okay. Samantala, ito naman po, ayan. Subukan ko naman tong isa, mga kapatid. Ayan, bakasyon ka muna dyan. Ayan, nakita natin kanina. Ito na yung laman niya. May mga himulmul siya. Okay? Yung ating kanina, kaya niyang malambot siya. So dito pala, pakita ko na sa inyo. Okay? Absorbency test tayo. Dito, pasok ko kamay ko Kita niyo? Kita niyo? Pag ginanyan ko yan, ayan na. Kita niyo na. Ito po yung ating product. FC Bio. Hindi siya ganon. Na-absorb niya. Lahat nagiging siyang na-absorb lahat. Okay? Kumbaga, ang ula niya, hindi kagaya ng ula kanina na lahat tubig lumabas. Insect Kasi coin. yung absorbency niya, ganong katita. Wala bang palakpak dyan? Okay. Yo, so ganun po yung ating demo for tonight, no? So doon lang po sa mga nagtatanong ano pa yung ibang gamit. So pwede siya sa lahat ng klaseng bukol. Basta huwag lang yung bukol ng asawa natin. Ayun talaga yung palaging nabukol. Lalo sa umaga, hindi yan nabukol, natayo pa. O, diba? So yun po yung ating product. So sa tingin niyo ba, maganda o napakaganda? Napakaganda. Napakaganda. No? So, with all the natutunan natin ngayong gabi, with all the mga ideas and mga health benefits na natutunan natin ngayon, at kung paano nagkakasakit ang mga kababaihan natin ngayon, sa tingin ko, malaking bagay po na nalaman nyo ang mga bagay na ito para ma-share din po nyo sa mga tao na nangangailangan ng tulong na ma-address yung kanilang mga karamdaman. Okay? So ngayon, meron po bang may tanong? Okay? Ang tanong, How can we avail of it? wow, how can you avail? Yan ang gusto ko From avail. Dahil dyan, nakain mo na Dahil dyan, Working habang na nag-discuss tayo. ako, kain-kain, okay, kain-kain, chocolate lang yata din sa likod na rin. Ayun, nanti-drink. Chocolate lang, may chocolate. Ay, chocolate po. Good. Mga nanti. Kaya. Nanti.